Okay mga lods, may panibagong video naman tayo ngayon. Magre-rebut tayo mga lods. Ayan mga lods. Ayan, nakita nyo yan. Yan ang re-rebutin natin. Kasi weak daw si Duterte. Sabi niya, he told Xi Jinping, nagpakababa siya kay Xi Jinping. At anong sabi niya kay Xi Jinping? Maliit lang kaming bansa, mahirap lang kaming bansa, ganto-ganto. Payagan mong mangisda ang aming mga mangingisda. Weak, mahina, walang bulls. Mga kaibigan, pupunta ka sa ibang bansa, i-represent mo ang Pilipino bilang isang maliit na bansa? Okay, what's up mga lods? Rebutin natin yan. Totoo yan na pumunta si Duterte sa China para kausapin si Xi Jinping para papayagan ang mangingisda dito sa atin. Hindi nila harangan ang mangingisda doon sa West Philippine Sea. Totoo yan kasi 2018 yung mangingisda natin, nangisda doon, kinuha ang mga huli. Kinuha. Kawawa mangisda natin. Kaya ibalik ko ang issue na yan mga lods. Ito, panoorin natin ang video. Ayaw ko sanang ibigay. Dahil naawa rin ako sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Ito ang kwentong natuklasan ng Reporter's Notebook nang magpunta kami sa Scarborough o Panatag Shoal noong Mayo. Pinasundo ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Masinloc, Zambales at iniharap sa Malacanang Press Court. Ano pong nararamdaman niyo pagka ganun na kinukuhaan kayo, sir? Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa ano sila silang parang may power ngayon dyan. Ni 1 kilo hindi dapat nangunguha ang Chinese Coast Guard at hindi tayo pumapayag sa ganito. Kaya po nagreklamo tayo sa bansang China at inaasahan natin na gagawa ng kinakaulang hakbang ang China para matigil ito. Oh, anong problema nun? Ha? Pumunta si Duterte sa China, agad-agad pumunta siya. Kinausap si Xi Jinping. O sabihin na lang natin nung makaawa siya doon, sabi ng babae niya ni, makaawa siya. Sabi niya doon, pre, maawa ka naman pre, payagan mo naman yung mangingisda na mangisda doon sa West Philippine Sea, maawa ka naman pre. Tapos, wag niyong harangan, papasok niyo. Kasi naghanap buhay yan. O, di ba nung matapos kinausap ni Duterte si Xi Jinping, ang mangingisda natin, nakapasok na. Papakita ko sa inyo ang buong video. May nagbago kaya sa kalagayan ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough o Panatag Shoal? Mahabang biyahe na naman ang naghihintay sa amin bago makarating sa Kalboro o Scarborough Shoal mula Masinloc sa Zambales. Ano sinabi sa inyo bago mag-press con? Sabay kami pumasok, sabi nila, sabihin nyo lang ang totoo kung ano bang totoo talagang nangyari dyan sa sa Scarborough. Na may naipangako ba sa inyo pag alis mo? Wala naman, yun lang ang mahirapan kayong bibigyan na kayo ng dagdag kabuhayan. So nabigyan ka ng bangka? Oo, nabigyan kami ng maliliit. Ilang henerasyon na ng pamilya ni na Kapitan Romel ang nangisda sa Panatag Shoal na Pagkalipas ng mahigit 30 minuto, nagpatawag na ang may-ari ng bangka. Dahil daw sa tawag ni Captain Balilo sa Coast Guard Station, nagbago ang ihip ng hangin. Tutuloy na kami! Kalboro kami tutuloy! Salamat. Tuloy na ang biyahe. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang dumating kami sa Panatag Shoal. Pero ramdam namin na may mga matang nakatingin sa amin mula sa malayo. Maya-maya pa, dalawang speedboat na nanggaling sa barko ng China Coast Guard ang lumalapit na sa amin. Nakangiti ang isang miyembro ng China Coast Guard habang kausap kami. Pero kung dati, basta-basta na lang sumasampa sa mga bangka ang mga kawani ng China Coast Guard, ngayon, nag-iba na raw. Mula nang lumabas noong Hunyo ang dokumentaryo ng Reporter's Notebook,
Hindi na rin daw sila hinihinga ng mga huling isda. Dati-dati, magnangisda ka dyan. Hindi, halos yung kalahati ng huli mo, kinukuha nila. Kaya ngayon, hindi na sila kumukuha. O ayan, nasasabi mo na weak si Duterte. O, sabihin natin weak. At least, yung ginsakupan mo, tuloy ang kabuhayan. O, diba? Kinausap lang niya doon. Tapos, ayan na. Nakapangisda na. Tapos yung sabi nung mangingisda, dati, kunin ang huli nila halos kalahati. Tapos kinausap ni Duterte, hindi na kinuha ang huli nila. Okay? Ganyan. Hindi yung inaabuso ka, hindi mo kausapin tulad ng ginawa ni PBBM ngayon. Pumunta doon sa Amerika. Pumunta sa Amerika tapos nagpasip-sip. Pumunta doon. Pre, matay pre. Tabangin mi pre. Kubato na to ang kwan. China. Kay gibuli mami sa China. Binubuli kami. Girahin daw kami. Tinakot na kami. Gusto mong ganyan na presidente? Ha? Pumunta sa ibang bansa para humingi ng tulong para makigira. Ha? Alam nyo, sa tapang na yan, para yang si Zelensky. Matapang. Ayun, polbos. Hindi tinulungan ng Amerika. Iwan ko sa inyo kung maggira na.